Okay, good morning po. Good morning. Yes, welcome po sa ating 5th episode. Yes. Ikalimang part ng ating discipleship series ng Lord of the Nations Church San Roque. And we are on to our lesson number 3. Ang title ng ating lesson number 3, ano nga po ba ito? Comprehending Sin. But yes, of course, kailangan natin i-cover muna yung mga na-take up natin last week. Last week pala. And I hope natatandaan nyo pa sila. Ano kasi yung dalawang topics na na-cover up natin? The definition of sin. Tsaka the origin of sin. Nag-review sila. Okay, since sabi nyo nga, nag-review kayo, ano yung una nating topic na pinag-usapan doon sa definition of sin? The Hebrew word kata. Anong ibig sabihin ng kata? It means to fail or miss the goal. Badaya kayo, meron kayong notes eh. Dapat hindi. Dapat natatandaan nyo. Dapat natatandaan nyo. Okay, so yung hammer tema naman, ano yung meaning niya? To miss a mark. Okay. Then, ano yung Greek term para sa overstepping a forbidden line? Parabasis. Okay, sige. Sige, since meron kayong notes, you have to explain to me the meaning of this. A man cannot absolve himself of sin. Sige, anong ibig sabihin nito? Anybody? Hindi niya kayang bigyan ng solusyon. Ha? I second the motion, ma'am. Anong ibig sabihin kasi ng absolve? Solusyon? Hindi hindi niya maaabsuelto ang kanyang sarili sa kasalanan. Okay? Walang works na dapat niyang gawin or kaya niyang gawin na makakapagpa-absuelto sa kanya sa kasalanan. Tanggalin niyo muna yung mga notes niyo. Okay, then I've discussed the metaphors of sin na na-mention sa Bible. Ang kasalanan daw ay poisonous like a viper. Tapos, blank like a mule. Nandiyan na lang yung Stubborn like a mule. Anong si stubborn? Matigas ang ulo. Cruel like a bear. Okay? Cruel is malupit, no? Blank like a cankerworm. Destructive like a cankerworm. Okay? Unclean like a wild dog. Cunning like a fox. What is cunning? Tuso. Fierce like a wolf. Devours like a lion. Devours means nanlalamon, nanlalapa. Filthy like a pig. Yan yung mga metaphors of sin. Ano kasing metaphors? Paghahalintulan. Okay. The following are to be explained also. Anong ibig sabihin ng word na Zoe? Yung anak po nung nagbebenta ng balot. So, Nest, thank you, Nest. What is Zoe po? Ano, dapat alam po natin ito. Living in union with God. The nature of God, no? Ano yung character ng Lord ba? Or ng Panginoong Diyos? Holy, eternal. Yan, without sin. Sige. Next, how does sin enter the world? Paano? Paano pumasok ang kasalanan sa mundo? Disobedience. Ano yung kanilang dinisobey? Kumain sila ng mansanas. Kumain sila na. Naging inside joke tuloy yung mansanas na yan. Okay, to clarify it, no, hindi siya mansanas. Kasi sinabi ko dun sa video last time, kumain sila ng mansanas. That is a joke po, no? Mansanas na yon or yung prutas na yon is called what? Ano yung pangalan ng prutas na yon? Right and wrong. The fruit of the knowledge of right and wrong. Okay, sige. Sinful nature. What do we mean by sinful nature?
Bakit para laging nagpe-pending lang? So, sumabay, sumabay po ba sa paputok yung mga ano natin, mga memorya natin? Sinful nature means? Mula pa silang pa yung kasalanan. Yes, mula conception, tayo ay may bit-bit ng kasalanan. May tendencies tayo of sin. Okay? Sinful from conception, yun nga, mula sa pagka-silang pa lang or pagkaka-conceive pa lang, meron na tayong bared sin or sinful nature. Then, no man is without sin. What do we mean by this? Walang taong walang kasalanan. So, kahit napakabuti mo pa, kahit mayaman ka pa, sikat ka, wala kang kapintasan sa mata ng tao, still you are with sin. Christ alone is without sin. Ano ibig sabihin po nito? Ang Panginoong Jesus lamang ang walang kasalanan. Ano kasi yung reason? Bakit dito? Ano yung isa sa mga nilagay nating explanations if ever somebody will ask? Bakit si Jesus walang kasalanan considerably? Anak siya or siya ay ipinanganak. Diba? Dito, ang sabi is, sinful from conception tayo. Pero siya, bakit wala siyang kasalanan? Ipinanganak din siya. Kasi conceived siya by the Holy Spirit. Yes, kasi conceived siya by the Holy Spirit. Okay, sige. Then, the third topic that we will be discussing today ay the effects of sin. Okay, sige. Since meron kayong mga module, pakisundan nyo na lang din po ako. So, this will be our first statement. Sabi dito, Adam's sin caused men to become estranged from God. Anong ibig sabihin ng estranged? Bago po na yan, ano po yung ibig sabihin muna ng sentence na to? Adam's sin, ang kasalanan ni Adan, ay nagdulot ng separation or being estranged from God ng tao. Kumbaga, nagkaroon sila ng ganitong status, relationship status, estranged sila sa isa't isa. Now, what do we mean by estranged? This is a person no longer close or affectionate to someone. Hindi na sila close, hindi na sila affectionate sa isa't isa. Or, another terminology na synonymous po dito ay alienated. Okay? Then, example po ay, kunwari, si Harriet felt more estranged from her daughter than ever. No? Lumayo ang kanyang affection sa kanya. Or, of a wife or a husband that is no longer living with their spouse. Ulitin ko po. A wife or a husband no longer living with their spouse. So kapag ginamit yun sa praising, sa English grammar, example po ay, kunwari, his estranged wife. Ibig sabihin nun, sila ay hindi na naninirahan sa sariling bahay nila or sa iisang bubong, ganon. Or, di na sila living together. Yun ang ibig sabihin ng estranged. Now, applying it po dito, nagkaroon ng separation from God dahil sa kasalanan. Anong nangyari sa relationship nila? Nagkaroon ng loss of deep affection. Okay? Hindi na sila living together. Totoo naman, di ba? Anong nangyari kay Adan noon? Di na sila tumira or di na sila pwedeng mamuhay with God because of sin. Now, in the Bible, the theological meaning for death is separation. Okay? Ang pakahulugan daw sa death sa Biblia, theologically, is separation. Pagkakahiwalay. There are two kinds of death. Una ay ang physical, and then we have the spiritual. Yes, tiniskas na ito dati sa ating mga modules before. And I hope you understand it na ito. And ito yung itsura niya, no? This is physical death actually. Okay? So, physical death, God created Adam with the possibilities of living forever. Ano yung pinag-usapan natin last time? 'Di ba? Nasabi ko noon as my perception na maaring immortal tayo.
Hello? What do you mean by immortal ba? Hindi tayo namamatay. Yun kasi yung original na wangis. Di ba? Sabi doon sa Bible, we are created in the image of God. So we have the possibilities of living forever. Sa Genesis 2:9 yun. But, syempre, Adam sinned and therefore had to later experience physical death. Magkakaroon siya ng physical death because of his sin, which is sinabi naman ng Panginoong Diyos yun na babala bago niya kainin yung mansanas. Yung bunga ng knowledge of good and evil. Okay, so nagkaroon ng separation of his body and soul. So nagkaroon ng kamatayan sa kanyang physical na pangangatawan. Now let me ask you, ang Diyos ba immortal? Ano po ba ang pakuhulugan natin sa word na immortal? Walang kamatayan. Now, if we will be associating immortality sa Diyos, hindi na sa Diyos. Because the proper terminology dapat na i-associate sa Diyos, hindi immortal, eternal. Kasi wala siyang ending, wala siyang beginning. He exists from time immemorial up to the end. So, yung two word na yon, yung eternal is associated sa Diyos, immortal ay associated sa no death. Yun yung maa-acquire natin kapag tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan kapiling ang Diyos. Okay? Next one is yung word na spiritual death. Okay? Because of sin, all unsaved people will someday be forever separated from God in the lake of fire. Okay? So, dahil sa kasalanan, lahat ng mga hindi maliligtas or mga taong hindi nanalig sa Diyos ay will be separated and will be put down into the lake of fire. So, yun yung second death na sinasabi sa Matthew 7:23, 25, verse 25, 41, and Revelations 2:11 and 26. Okay. So, ito yung naging actions noon. Man sinned, and then because of this sin, nagkaroon sila ng separation from God, and then eventually, someday, they died. They passed away. Okay? In the end, Adam and Eve passed away physically sa Genesis 5. And noong naghahanap ang Diyos, or kumbaga nung nagkaroon sila ng sala, kung natatandaan nyo, nagkaroon ng moment na tinanong ng Diyos kung nasan sila. Kumbaga, nagkaroon sila ng fear, kaya sila nagtatago. Their concealment demonstrated that they had passed away spiritually. Okay? Yung pagkakakonceal nila, yung hindi na sila nakikita ng Diyos. Di ba tinanong ng Diyos kung nasan sila? Nagkaroon sila ng concealment because they have died spiritually. Okay? Hindi man sila eventually or actually ora mismo namatay, but ora mismo namatay sila spiritually. Okay? So, at that moment, namatay sila spiritually, and then later on, they died physically. Amen? Okay, next is, in addition to being taken from God and their descendants home, yung mga kaapu-apuhan pa, no, sa Garden of Eden, hanggang sa panahon natin, hindi na tayo kasama sa Garden of Eden. Adam and Eve and their offspring, tayo, were also taken from the tree of life. So, yung dalawang puno na yan ang involved dun sa story, no. So, itong puno ng buhay ay nawala sa atin, no. Anybody may witness the sad outcomes for himself. God merely elaborates on the consequences of sin through the Bible. Kumbaga po, ang kasalanan naging ingrained na siya sa atin. Okay? Our deeds did not turn us into sinners, but even before our deeds, we were already sinners. Okay. Continuing on, sabi po dito, alongside the guilt inherited from Adam, hindi lang dun sa guilt na namana natin, but we are also held accountable. What do we mean by accountable? Mga bata. Ano ibig sabihin ng accountable?
Nagbabayad. Pananagot. Pananagutan. Okay, magbabayad tayo, no? For our own sin. Let me emphasize dun sa word na own. Kanya-kanya siya, personal siya. Okay, so accountable ka sa personal mong choices. So hindi mo pwedeng sisihin ang isang tao or ibang tao if you are not saved. It is because of your own accord. It is of your own decision making. Okay, lagi nating tatandaan yon. And kahit na ipakita natin sa tao na maayos tayo, pero deep down, alam pa rin ng Panginoon yan kung ano ang tunay. So, let us put into our minds na yung accountability ay dapat nating itanim. Na yung personal decision mo or yung decision mo ay personal. Wala kaming kinalaman dyan sa health mo, dyan sa spiritual health mo. Ang magagawa lang natin sa isa't isa ay magpalakasan, but accountable tayo sa sarili-sarili nating mga choices. Amen? Sin is a personal decision. Sabi nga po dito. Sabi sa Ezekiel 18:4, the soul who sins shall die. The soul who sins shall die. Okay? Next. Because of Adam's sin, the human race inherits his sinful disposition. Anong ibig sabihin po ng disposition? Hello? A sinful disposition can be described as an inner tendency. Meron tayong tendencies of committing, or we are inclined to do sin, or natural bent. Ibig sabihin nito, parang lagi mo siyang lagi kang papunta doon. Yun, para siyang nagiging tendency mo sa araw-araw na meron kang ganong chances of everyday na magkasala. Yun ang sinasabi dito. Because of Adam's sin, because of sin itself, no, the human race inherits its sinful disposition. Lahat tayo, sa pagmulat pa lang na mata, may tendencies ka na magkasala. May inclination ka na of doing wrong. Okay? Romans 3:23 says, for all have sinned. So, nobody is exempted to it. Lahat ay nagko-commit dito. Okay? Original sin describes our fallen, sinful condition, and out of which actual sins occur. So, ito na yung na-discuss ko last time na dahil dyan sa sinful nature natin, nakakagawa tayo ng kasalanan. Hindi tayo tinawag na makasalanan because nakagawa ka lang ng kasalanan. It is not behavioral base. Siya ay from its nature. Pagkapanganak mo pa lang, andun na. Okay? Kumbaga, yun ngang mangga, hindi siya matatawag na mangga because namunga lang siya ng mangga. Because natawag siyang mangga dahil mangga yun. Kahit na hindi pa siya mamunga. Okay? Tayo naman, hanggat hindi ibig sabihin na hindi ka nagkasala buong buhay mo, ay hindi ka na makasalanan. You are called sinner because you are a sinner from birth. Yun yung sinasabi po dyan. We sin because we are sinners. We have a fallen, corrupt nature out of which flow the actual sins we commit. So dahil doon sa corrupt nature po natin, nagkakaroon tayo ng sins that we commit every day po yan. No? Original sin then describes the fallen condition of the human race. So meron tayong kondisyon, para siyang sakit na yung grieve sa buong pagkatao natin, no? Yung sin na yan. Sin does not have to be taught. Ano po yung pagkakaintindi niyo po dito? Sin does not have to be taught. Ano po yung sabihin ng taught? Turo. Hindi siya kailangang ituro. Ano ibig sabihin nun sa palagay po ninyo? Di ba po kanina ang pinag-usapan is sinful nature na naka-engrave na sa atin. Now, dahil doon, hindi na kailangang ituro ang kasalanan. So, ano po kaya ang pakahulugan nun? Kusang magagawa o ginagawa.
Yes. Hindi mo naman siya tinuro, hindi siya tinuturo, hindi siya tinuro sa atin. Tama? Okay? Because it is a natural human tendency. Yun yung disposition na sinasabi doon kanina. No? Regardless of the situation, kahit anumang klaseng sitwasyon, natural human tendency na natin ang magkasala. Okay? Examples po dito, yung bata nanira ng paso. Joke lang. Children lying to yung mga bata na nagsisinungaling because of ayaw nilang maparusahan. Yung mga bata, di ba? Mga students. And even mga batang maliliit. Hindi naman natin tinuro sa kanila na magsinungaling sila, pero nagagawa nila. No? And even us, no? Selfishness, no? Wanting things our way first. Yung gusto natin, itamo pa mo. Di ba? Yung tipong pipila lang tayo, tapos mangunguna si Kuya Asay dun sa pagkain. Di ba? Selfishness. Meron tayong mga tendencies of ganon, di ba? Anger or jealousy when we feel treated unfairly. So nagagalit tayo, tama? Hindi naman itinuro ang pagiging galit, pero nagagalit tayo, nagkakaroon tayo ng mapanibughong mga damdamin, no? Blaming others, naninisi. Okay? Hindi tayo nag-a-admit ng mga mistakes. Di ba? Hindi naman yung tinuro, pero naka-engrave siya sa atin. O kaya naman, choosing convenience over what is right. Diba? Yung pinipili natin ng convenience over what is right. Hindi naman yung tinuro, pero nagagawa natin. Okay? This will always be our inclination as we live because it is in our fallen nature. Yan ang palagi nating magagawa. Incline tayo dyan. Hanggat nabubuhay tayo, sabi dito. No? Because it is in our fallen nature. Nasa nature na natin because of sin. Yung nauna pang record of sin na naman na natin. Okay? These are what sin does to man. Ito yung mga following po na mga bagay-bagay na epekto ng kasalanan sa tao. Okay, number 1 is dulls his ear. Okay, so meaning po nito, sa Acts 28:27 po natin yan makikita, no? Ano po yung sabihin ng dull? Manika? D-U-L-L. Ano? Humihina ang ating pandinig. Okay, so, theologically, this means that a sinful heart becomes spiritually deaf. Spiritually deaf. Nagiging bingi tayo spiritually. God speaks, nagsasalita sa atin ng Panginoon, kinakausap tayo, but the person no longer respond. Pero po bang mga pagkakataon na nagaganap sa atin yung mga ganyan na magmaklak-maklakan tamo keng Ginoo. Okay? Example po, no? The word feels boring. Di ba? Oh, yung mga tipong at pagdating mag-preach, ay, kaluwat na naman yung sasabi kaya nga rapa. Hindi mo napapakinggan ng maigay yung sinasabi. Okay? The word feels boring. No? Another is, correction feels irritating. Okay? Nagiging deaf ang ating pandinig kapag ganyan. No? Another is, truth is ignored. Alam mong tama, alam mong totoo, alam mong hindi tama, pero ini-ignore mo. Okay? Sin does not silence God. It numbs our ability to hear Him. Ulitin ko po yan, no? Hindi sinasilence ng kasalanan ng Diyos. But it numbs our ability to hear Him. Minsan nga, naririnig mo na pero di mo pinapansin. Di ba? Next, pakibasa po. Malakas. Darkness his eyes. Okay, sige. Akala ko natutulog na kayo. Ephesians 4:18. Nasa 12 pa lang ako. 600 po yung slides na to. Darkens his eyes. Ano ibig sabihin ng darkens?
Dumidilim, nagdidilim ang ating mga paningin. Sin clouds our spiritual vision. Kanina, spiritual ears, yung ating pandinig, nagiging deaf tayo, spiritually deaf. Now, it clouds our spiritual vision. Okay? People lose the ability to see truth clearly. Okay? Ano po yung mga resulta sa atin ito? Number 1, good looks bad. Minsan naman, baliktad. Bad looks good or bad looks acceptable. Normal. Sin looks normal. Yung, aliyo kaya mo yun? Love wins. Love wins! Yung mga ganon. Di ba? Yung okay lang sa paningin natin, pero maling-mali sa paningin ng Diyos. Okay? Darkness doesn't mean blindness at first. It means distorted sight. Next po ay sin diverts our feet. Ano pa yung sabihin ng diversion of our feet? Basahin nyo na lang po yung mga supporting verses po, ha? Isaiah 53:6 yon. So, sin leads people off of God's path. So, yung daan patungo sa Diyos, humihiwalay tayo doon, kumakaliwat, kumakanan tayo dahil sa kasalanan. Okay? Everyone chooses his own way instead of God's way. Man, we have niwali ko, may katalo, sunod-sunod. Okay, real life effect po ng kasalanan with regards to feet. Wrong priorities. Hallelujah. Meron po ba tayong mga ganyan? Mga wrong priorities, yan ang dulot ng kasalanan. No? Wrong priorities. Nagwa-wonder yung mga decisions natin. Hindi mo alam kung anong decision na didesisyonan mo, gagawin mo. Yan, isa yan sa mga yan. Loss of direction. Okay? Next po. Basa. Defile system. Okay, ano ba yung sabihin ng defile? Binabalahuraan, dinudumihan. Okay? Sin corrupts speech. Okay? So kapag yung pananalita natin ay alam na't nakikita na natin, naririnig natin ang sarili natin na kakaiba na yung pananalita natin, that is an indication that sin is onto us. Okay? Words become tools of harm instead of healing. Okay? Chismis pa more. Examples of these are lies, mga pagsisinungaling, gossip, chismis. Yan. Kahit mga chats po yan, ha. We tend to do this, no? Amen? Anger and blasphemy. Okay? A polluted heart produces polluted words. Ulitin po natin. A polluted heart produces a polluted words or produces polluted words. So, indication yun kapag ang isang tao, kapag nagsasalita siya ng negative, mga bagay na masasama, ibig sabihin yung puso niya marumi. Okay? Because of sin. Next. Sin deceives his heart. Okay? Ito yung ginagawa niya sa atin. Ano ibig sabihin ng deceive? Dinadaya, nililinlang, niloloko. Okay? Deceives. Okay, the heart lies to itself. People justify what God condemns. We tend to justify things. Okay? We tend to justify things. Parang it feels right. It replaces the word, it is right. Yung, alam mo na tama siya, pero dahil it feels right, or alam mo na mali siya, yung bagay na to, dahil masarap siya sa pakiramdam, it feels right, parang feel mo, totoo, sinusundan mo siya. Hello? Yun nga, sinabi ni Ses kanina, love wins. Pero pareho pala silang babae. Pareho silang lalaki. You know what I mean, di ba? It feels right, pero hindi siya. It deceives our heart. Okay? Sin deceives our heart. Okay? The most dangerous lie
is the one we believe about ourselves. Sige, next one po ay devours his intellect. Ano po yung ibig sabihin ng intellect? Yung talino natin, wisdom natin, okay? Sin blocks spiritual understanding. Okay? Instead of us learning it, grasping kung ano yung tunay na meaning ng isang salita na galing sa Diyos, it is being blocked because of sin. Nagkakaroon tayo ng natural reasoning. Okay? Natural reasoning cannot grasp spiritual truth. Another example po dito ay parang yung gospel parang nagiging foolish siya minsan. Parang ang tingin ng tao sa gospel kahibangan. Di ba? Somehow in our past noong hindi pa tayo nakakakilala dahil babad tayo sa kasalanan, kapag nakarinig tayo ng isang taong nag-share ng salita, parang ang panyabiyanan nini. Yung mga ganon. Or yung sinasabi niya about gospel, hindi natin pinakikinggan. It seems to be parang kalokohan. No? Yun ang nanggaganap sa atin kapag babad tayo sa kasalanan. Okay? Pride also replaces humility. Natatandaan niyo po yung storya ni Satan, yung ano kasi yung original angel name niya? Lucifer, di ba? Pride replaces humility. Okay? Yun yung una-una nang naramdaman sa isip niya. Yung dahil sa pride niya, yung intellect niya nawala. Okay? Imagine ang description sa kanya. Ang ganda, 'di ba? Maayos. Pero yung intellect niya nilamon ng pride. Yung akala mo ang talitanin ng tao, pero dahil sa pride bumagsak dahil sa kasalanan. Okay? Wisdom without God becomes empty. So, sin doesn't just remove intelligence. It removes spiritual discernment. Ulitin ko po yan. Sin doesn't remove intelligence. It removes spiritual discernment. Okay. Buhay pa po ba kayo? Thank you po, tita. Next. Next po, basa. Ano po yung sabihin ng dooms? Hindi po yun sa Avengers, ha? Dooms. Dooms his soul. So, yan po yung sinasabi kanina na death, no? Sin brings spiritual death and separation from God. Okay, next po tayo. Sin attacks the whole person. So, kung isa-summarize po natin yung pinag-usapan natin kanina about that topic, it attacks the ears, the eyes, the feet, the tongue, the heart, the mind, and the soul. Okay? It makes him deaf, bingi sa katotohanan, bulag sa liwanag, lost in direction, corrupt in speech, deceived in heart, darkened in mind, and dead in soul. Okay? This shows why self-help cannot save us. Hindi natin matutulungan ang sarili natin about this. Okay? Our own works cannot absolve us with this. Okay? Hindi natin malalampasan yan lahat. Okay? Dahil ganyan katindi ang epekto ng kasalanan. Okay? And of course, the penalty of sin, alam na po natin ito. It is from Romans 6:23. Basahin po natin. Mga bata, basahin po natin. Romans. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ our Lord. Okay. Sa passage po na yan, ang ibig sabihin ng wages ay remuneration. So, mali po yung aking word. Remuneration po yan. Pay or salary, bayad. Tanong, bakit? Meron tayong
bayad. Meron tayong salary. Bakit yan ang ginamit? Why? Because we are serving sin. Hello. Ulitin ko po yan para mag-sink in po siya. Bakit sinabi dito, bakit ang term ay ginamit as wages? Na katulad siya ng payment or for labor that you have performed. Kabayaran daw siya. Bakit tayo binabayaran? Because we have served sin. Amen. Wages are automatically paid after a job is completed. They are not requested or asked for. Now, debt is the wage of sin. Dahil ang ginawa natin ay pinagsilbihan at we've done sin, ang bayad nun ay kasalanan. Actually, yan naman ang sinabi ng Diyos nung bago natin kainin yan or nung binalaan tayo, di ba? Wages mean something you are entitled to. They are payment for work done. Hindi sila pabor, hindi sila regalo, hindi sila bagay na hiniling mo, but they are automatically due. Ibig sabihin, automatic siyang nakapataw. Okay? When a person serves sin, debt becomes the rightful payment. That is not imposed randomly. It is the legal outcome of serving sin. Number 5. Bilis, no? 2 na lang po. Kaya po ba? Kaya pa. Okay. The power of sin. Okay, what is the meaning of the power of sin? Anong ibig sabihin ng power of sin? Pangyarihan. It refers to the ability to control, no? The ability of sin to control us, to dominate us, and enslave us. Ulitin ko po. Control, dominate, and enslave us. Humanity for that sense, no? Sin is not just an act we commit. Hindi lang siya bagay na nako-commit natin. Siya ay isang puwersa. It rules, it enslaves, and overpowers the human will. Ganun katindi ang kapangyarihan ng kasalanan. Okay. Let us talk about these following topics po under power of sin. Letter A is our past life as believers. Ano po ba yung kalagayan natin noong at tayo ay unbelievers pa? Our past life as unbelievers. Di ba tayo ay enslaved? Ibig sabihin ng enslaved, alipin ng kasalanan. Okay? Sa pamamagitan ng ating mga thoughts and actions. Ayon sa John 8:34. Okay, lahat ng actions natin, lahat ng mga iniisip natin are enslaved with sin. Okay? And of course, inherited yun from Adam and siya ay naging irresistible. Hello? Hello? Ano ibig sabihin ng irresistible? Hindi siya kayang iwasan. Irresistible. Yun ang naging ano natin, tendency natin because of sin, no? Nung nagkasala si Adam, no? Yung ano kasing ibang term lang, katakam-takam, irresistible, okay? It always lead us to do wrong. Okay. Okay, it results in spiritual death and separation from God. Yun po yung past nating buhay nung tayo ay mga unbelievers. And human efforts cannot defeat sin's root. Yun yung mga pinag-usapan po natin pa kanina pa, no? Na ang mga efforts natin ay hindi sasapat dahil wala yung kapangyarihan over sin. And then, our present life as believers daw ngayon, ano na yung kalagayan natin ngayon na tayo ay mga believers na with regards sa sin? Okay? So, believers possess a dual nature post-salvation. Ibig sabihin ng post-salvation, when we received salvation, ang naging nature na natin ay dalawa. The one is the spiritual nature and then the sinful nature. The spiritual nature is the new man in Christ. Ulitin ko po ang bagong tao na kasama si Kristo. Yun po ang spiritual nature. Sinful nature naman is the old man that we have inherited kay
Adam. Ulitin nyo nga po, yung post-salvation, after nang makatanggap tayo, dalawa na yung naging nature natin. First one is the spiritual nature and then the sinful nature. Yung sinful nature kanina, yung pinag-usapan pa natin that we have inherited sin from Adam. Yun yung old man natin. And then the new man naman is yung spiritual nature that is in Christ na po. Scripture teaches us about our new identity in Christ. Ito yung mga verses po na nagsasabi that we have our new identity in Christ. Yung 2 Corinthians 5:17, we are new creations, leaving the old behind. Ephesians 4:22 to 24, that we must discard the old self and embrace the new, created in righteousness. Colossians 3:9 to 10, the new man is renewed in knowledge and God's image. So yun po yung nagsasalita about our new identity in Christ. But still, we are struggling pa rin. Ongoing pa rin yung struggles natin sa kasalanan. We tend to grapple with sin. Ano po yung sabihin ng grapple? We tend to choose between our old selves and our new selves. Okay? Now, dun papasok po yung term na sanctification. What do we mean by sanctification? Hello? Okay. Sanctification is a continuous process, not an instant perfection. Yun po yung pagbabago na brought about the Holy Spirit. Okay? Okay, ito po, ano po ulit yung spiritual nature? The new man in Christ. New nature, no? Superior nature, ne? And we have been regenerated through the Spirit or the Holy Spirit, no? And then, of course, yung sinful nature. Yan po yung dalawang nagiging struggles natin after we've received salvation. Kung dati, nung tayo ay mga unbelievers, sinful nature is dominating our lives. Naglulumangoy tayo sa kasalanan and everything is okay with us. Hindi tayo nagka-convict. But after we've received salvation from the Lord, and believers na po tayo ng Panginoon, ito na po ang nagiging choice natin for everyday living. Spiritual nature ba or our sinful nature ang mamumutawi sa buhay natin? Doon papasok po yung sanctification. Okay? So, sanctification is an ongoing process, meaning we have to die. No? Dying on our sin and becoming holy, guided by the Holy Spirit. Okay? Although sin still exists, it can now be conquered. Amen? Because of God's grace and the presence of His Spirit in us. So, we don't have to be slaves to it. So, yan po ang mabuting balita na hindi pala tayo conquered. We can conquer sin because of the Holy Spirit. No? Okay? The solution for sin, number 6 po. Kasya pa? Tuloy ko pa? Patapos na rin naman. The solution for sin. This will be the last one. Okay? We are set free from the power and penalty of sin because of Jesus Christ. Hallelujah. Our sins no longer result in punishment or condemnation. Basahin po natin. Through His blood and the Son of God atoned for our sins. Okay? Believers find freedom from sin through Jesus Christ. Okay? So, dahil sa price na binayad ng Panginoong Jesus, now we are redeemed. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah. This profound ransom was achieved not with silver or gold, but with Christ's perfect sacrifice. Dahil sa kanyang kamatayan, believers can turn from sin and embrace a new life. Hallelujah. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Salamat na lamang talaga sa Panginoon. Then, of course, as we've accepted the Lord Jesus, babalik po ang spiritual nature, which is Zoe.
for those who accept Him. Okay? Instead na tayo ay mamatay spiritually and bound to hell, now we've accepted again the renewed life na Zoe. Okay? Through Jesus. What sin does? It dulls our ears, but Christ opened them. It darkens our eyes, but the Lord gives our sight. It diverts our feet, but the Lord leads the way. It defiles our tongue, but the Lord purifies our speech. It deceives our heart, but the Lord gives us a new heart. Okay? It devours our intellect, but the Lord gives us wisdom. And lastly, ang pinaka-importante po, it dooms our soul, but the Lord gives life. The Zoe life. Conclusion po, because of sin, people are stuck in a hopeless situation. Okay? Dahil sa kasalanan, na-stuck po tayo dun sa hopeless situation natin that we cannot fix on our own. Hindi natin yan mapifix on our own. And we face God's judgment for our wrong actions. Pero, in His amazing mercy, God made a way for us to be set free from sin and experience true joy. Sabi sa Romans 5:8, but Christ proved God's passionate love for us by dying in our place while we were still lost and ungodly. Okay, thank you so much po for listening. Siyempre magtatanong tayo. Or somehow, baka maitanong sa atin itong mga following questions, kailangan masagot din po natin sila. Okay po ba yan? Sige, magtatanong-tanong tayo, mag-isip tayo ng mga answers, no? What if somebody asked us, sabi niya, what if I'm ignorant? Do I still sin? Ano ba yung sabihin ng ignorant? Walang alam. Kaya pag ignorante tayo, do we still sin? At naalam niyo po yung word or phrase na ignorance of the law excuses no one. Hindi porket hindi mo alam, you're not excuse ka na. Kumare, hindi mo alam na mali palang pagpatay, pumatay ka. Excuse ka na ba nun? Okay? Okay, answer is, yes, ignorance is still a sin. Okay, so let us consider the following passages. Basahin na lang po natin yan. Okay? Hindi mo pwedeng i-excuse na hindi ko alam. So, hindi pwede akong parasaan, hindi ko alam eh. Ganun bagay. So, next. Question number 2. What if I know what to do, but do not do it? Do I sin? Ano, tinanong sa atin. Kunwari po, hindi, alam ko naman anong gagawin, pero hindi ko ginawa. Nagkakasala po ba ako? Yes. We call it the sin of omission. Omission means omit or ano ibig sabihin ng omission? Hindi paggawa. Hindi pagpansin. Okay? Sin of omission is when we know the right thing to do but chose not to do it. Okay? Kasalanan pala yun. Okay? As James 4:17 says that failing to do good when we know we should is sin. Kasalanan yon. Alam mo namang tama pero hindi mo ginawa, kasalanan. Kunwari, hindi ka nag-testify, alam mo yung katotohanan sa isang krimen, hindi ka nag-testify, alam mo. Okay? That is also a sin. At marami pang mga examples nun, of course. What would happen to me if I became a believer and then sinned? Anong mangyayari sa akin kapag believer na ako pero nagkasala pa rin? If a believer sins, they can still be forgiven, but they will temporarily bear ang mga sumusunod. They will lose light. They will lose joy. Mawawalan sila ng ligaya, liwanag, ng kapayapaan. Mawawalan sila ng pakiramdam ng pagmamahal, ng fellowship, ng confidence, health, and even physical life. Okay? So, yan yung mga results ng nananalig ka na naniniwala ka na sa Panginoon pero you still
sin. Question number 4, why is sin irresistible? Sin feels irresistible because of human nature. Okay? Satan's deception. Siyempre, papakitaan ka ni Satanas ng masasarap. Ano pa? Yung masarap sa pakiramdam. Diba? Enticing sa mata. At marami pang iba. And of course, sabi ng mundo. Okay? Kapag ka sinabi ng mundo, masarap yan. Enjoy dito. Pero kahit mali, gagawin mo. Kasi ganun katindi ang kasalanan. And temporary pleasures it offers. Okay? Yung mga nagtitake ng drugs. And ano pang mga smoke nila. Temporary kasi meron silang pleasure na ma-feel. Pero adverse effect nun is yung sakit. Next is, what should I do if I have the desire to stop sinning? Meron kang desire para tumigil sa pagkakasala, yet I don't have the power to do so. Lahat naman tayo, di ba? Kakaranas naman ganito, no? Yung nakaranas na tayo ng nagdi-desire ka na hindi magkasala, pero nagkasala ka pa rin. Kahit nga galit lang, di ba? Oh, di ba? Yung mga pagkakataon na sa sobrang galit mo, pumutok ka talaga, kahit gustong-gusto mong hindi magkasala, pero nagkasala ka. Now, if you desire to stop sinning, but lack the power, wala po tayong gagawin kundi seek God's help. Through prayer, rely sa banal na Espiritu, confess our sins, resist temptation, and practice repentance, prayer, and fasting. Okay? Sige, that is our lesson number 3. Let us bow our heads. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, for this lesson that you have given us, Lord, na may it be fruitful sa aming mga puso, Panginoon. Itanim mo po sila ng maayos sa aming mga puso at magkaroon silang bunga, Panginoon, at ma-apply namin sa aming mga pamumuhay. And Lord, as I pray for the brothers and sisters po na nanonood po sa oras po na ito, abutin mo po ang mga puso nila, Panginoon, ang kanilang mga buhay. And may all of these words that they will see sa panonood po nila, Panginoon, ay tumagos sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyo pong papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Lord.